Team Replay, magandang umaga po sa inyo. At ako po ay nakikiusap sa inyo na sumali naman kayo sa aking channel membership. At gagawa ako ng mga kakaiba para lang sa mga members lamang. At pangatlo ay hinikayat ko yung mga kaibigan ko na i-like and share at malaking bagay na sa amin diyan. At kung meron kayong like at saka pagpatuloy natin yung adhikain ng katarungan, katotohanan. At kung ano lang totoo, kahit sino pagkakampihan yan, ipaglaban natin ang katotohanan. So, ano pa? So, yan lang pura siguro ang pag-usapan natin si Paulo Tantoco. Ladies and gentlemen, si Paulo Tantoco po ay napatunayan na po na namatay siya sa cocaine effects. Ang tawag niya cocaine effects is cocaine effects ng aksidente daw. Mayroon bang aksidente? Paano ba mangyari accident ng cocaine effects? Kung aksidente kasi ang pag-usapan, hindi mo sinasadya. Ibig sabihin, natusok siya ng injection, hindi sinasadya. Parang ganun ang pakiwari ko eh. So, paano pa? How else can it be done? Ibig sabihin, hindi siya addict, aksidente lang. Ngayon, wag muna natin pag-usapan yung report ko na tinatanggi ng Malacanang na nakita isa sa persons of interest sa pagkamatay ni Tantoco ay si Lisa Araneta Marcos na asawa ni BBM. Si Dina Arroyo Tantoco na asawa naman ni Paulo Tantoco na siya naman ay social secretary ni Lisa Araneta Marcos. Siyempre kung saan ang amo, andun sekretary. At kung saan sekretary, ang asawa niya nandun din. So, ang tanong ngayon, saan ang galing ang droga? Sino ang umiscore ng droga? Kasi sigurado na droga ang dahilan eh. Tapos, sinabi rin dun sa report na yun na mayroong 3 sirens na natagpuan. At merong ang tawag diyan, merong residue. Merong residue ng cocaine. At may white powder substance na sinususpetsa na cocaine ang natagpuan sa may plastic na nakalagay sa coffee table book. At may sinasabi pa ko noon na nagkalat sa sahig at saka sa mesa yung white powder substance. Ano ba yan? Sinasabi daw ni na hindi daw totoo yun. O Attorney Dean Chase. Ano ba ito? Naniwala pa ako kay Attorney Dean Chase. Kasi unang-una sinabi niya, ang dokumento na ay siya mismo nakakuha at hindi niya lang pwede ipalabas kasi may pangako siya na yung mga ibang informasyon ay hindi niya dapat ibibigay para makita ng iba. So therefore, hanggang doon na lang sa kanya. But then, ipinakita niya yung kanyang dokumento galing sa Beverly Hills Police Department na original kasi kinlik niyang edit ay hindi may edit. At isa pa, may watermark ang kanyang dokumento. At kung i-print mo na walang watermark, hindi na yun police report talaga. Okay? So ngayon, ano pang ibang sinabi? Pero ito lang po, Diyos ko ha, saan kaya si Lisa na panahon na yun? Wala namang ipinakita na hotel ticket si Malacanang. Wala silang ipinakita, pinost sa Facebook page ni Madam Lisa Araneta Marcos kung anong ticket para malaman natin kung saang hotel siya nag-book. 'Di ba? Wala rin siyang pinakita na boarding pass ng eroplano para malaman natin na totoo nga na dumating siya dito sa Pilipinas ng Pisajes alas 5 ng umaga. Which is imposible mangyari. Oh. Marami pang wala. Gayon, sa tagal na sila magkasama nila ito si mga Tantoco, ay siyempre, mga alta sosyedad yung mga yan. So, pasensya na po, Ma'am Nena Tantoco, kung masakit talaga sa loob, dahil po kayo ay nanay, naintindihan ko po kayo.
Pero believe naman ako sa it, inamin mo na yung anak ay gumagamit ng cocaine. Napakatapang mo po na ina kasi wala pong ina na umaamin ng kanyang anak ay adik. Pero dahil sa ginawa mo, saludo po ako sa iyo, Ma'am Nina. So ngayon, ang isa pa natin pag-isipan is this. Pero wala kang katwiran, wala ka sa katwiran, Ma'am Nina, sa pagsabi na wala roon si Lisa. At wala ka rin sa katwiran kasi wala ka roon eh. At wala ka rin sa katwiran para magsabi na hindi kay Lisa nanggaling ang droga kasi wala ka roon eh. Saan kaya in-score yun? Ang sabi naman ni Marlon Purificacion, na kasama ko dati sa press club, yun daw ay nag-side trip daw si, hindi ko alam kung totoo yan, pero pwedeng posibleng mangyari. Nag-side trip daw si Paulo Tantuco papuntang Miami, Florida at doon bumili. Kaya marami sila doon. Ngayon, kung kumpirmado na gumamit si Paulo Antuco, alam naman natin na ang paggamit ay sikreto yan. Kaya itatago mo yun. So saan ka pupunta kung ikaw gagamit? Eh di sa sarili mong pribadong lugar. Saan ka pa pwede mang pribado? Eh di sa hotel na inuupahan mo. Di ba? O yun, ganun lang ho, kasimple na yan. Ngayon, ipapakita, babasahin natin po. Ipapakita natin yung news report patungkol sa mama ni, kawawa naman ni mama ni, no? Ni Paulo Tantuco. So ito, mother of Paulo Tantuco speaks out on grief. Ha? Alam ko, naintindihan ko sakit sa manong loob ninyo. Tsaka narrative. So sabi niya, in the wake of public scrutiny, following the untimely passing of Juan Paulo Pawi Tantuco, matriarch Nena Tantuco issued a deeply personal message to family, friends, and close communities, expressing both grief and concern over the narrative surrounding her son's death. The message addressed to relatives and lifelong friends and of the Tantuco family clarified details regarding the initial findings of the autopsy report, which have since circulated widely online. This is about Pawi's death and that partial autopsy report, she wrote. The reason it's partial is because the organ by organ analysis and toxicology of the autopsy report is not yet done. Citing the early findings, she stated, the report says death by accident, cocaine effects, and heart disease. However, she noted that many reports circulating online have selectively focused on one aspect. Social media and news, as expected, are spreading cocaine overdose, leaving out other details, including the full report that is still pending. So media will magnify the drug use in order to create drama, even if it adds to the misery and grief that our family is already experiencing, and even if it assassinates the character of the good person that is Pawi. Kawawa, no? Talagang ang nanay talaga, depensan talaga ang kanyang anak hanggang sa kauli-uli. She urged those who know Pawi personally to surrender his impact beyond the headlines. The media will omit the fact that Pawi was a very good person who very positively improved lives through his work and lifted the lives of the poor and marginalized. You all loved him and you found him so humble, endearing, and caring even amidst her weaknesses. Her message closed with a quiet but hopeful call to prayer involving faith and community support in the face of mourning. I am sorry this had to happen. I pray with intensity to the Holy Trinity, especially the Holy Spirit and the Holy Family, that these two will pass and that this pain and grief will be turned into blessings of joy and peace and to more clarity of God's loving plan for us, she said. Ay, naawa naman ako. So, nakakaawa nga. So, yan po ang binanggit. So, ngayon, siguro ay hahanapin ko yung magbukas tayo ng email ko.
Kasi ipakita ko sa inyo ang police, ang binigay sa akin ng police report. Ito po yung police report, ha? Ito po yan. I-at po na natin yan. Ito po, buksan ko yung nag-email kasi sa akin ng Beverly Hills Police Department. At buksan natin sabay-sabay ang email. Ito po yung email sa akin ng Beverly Hills Police Department. Ayan, yan ang email. Buksan natin, ha. So, balik ko muna sandali. Yan po, ito po yung email. Galing kay Donna Corsi. So, i-click natin ito, PRE letter. Yan po ang Beverly Hills Police Department. Okay? Tingnan natin ang letter. Date July 18, 2025. Name Berteni C. Kausing. Address berteni.kausing@gmail.com. Regarding response to California Public Records Act request. Death Investigation Report 25-11805. Dear Berteni C. Kausing, this letter is in response to your request that was made electronically on July 18, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under case number 2025-001-011-805. The Beverly Hills Police Department has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. Under the Act, BHPD is not required to disclose any records, complaints. Ibig sabihin, bawal sila magpalabas ng records ng investigation, intelligence information, security procedures, at saka lahat ng bagay sa opisina ng Attorney General at Department of Justice at Office of the Emergency Services. So, ang hindi lang bawal, pinili lang nila ang binigay sa akin. So, the records sought, the request sought in the request fall under the exemption and therefore will not be disclosed. So, ang records na hiningi ko yung investigation report, kaya will not be disclosed. Ano lang i-disclose? Ito lang po. Death investigation. Nangyari ang crime ay death investigation ang tawag. Location of incident, 9876 Wilshire Boulevard. Number 504, room 504, Beverly Hills, California. The Beverly Hilton. Reported date and time, March 8, 11:32 a.m. So, victim age, Juan Paulo Tantoco. Summary of incident. Ito lang binilagay lang sa summary incident. Hindi nila nilagay ang lahat. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Of officers entered room and observed hotel security performing chest operations on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. If you should have any questions, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Corsi, Record Supervisor. So, ladies and gentlemen, pinili lang ng the Beverly Hills Police Department ang binigay sa akin. Ang request ko ay mga investigation report. So, sinabihan ako na hindi na pwede i-disclose yung investigation report sapagkat nag-iimbestiga pa lang sila. So, hindi pa tapos ang investigasyon. Yan po sinasabi nila. So, ngayon, having spoken that, yung nanay, ito ngayon ang nanay. So, nanay, ay saludo naman kami sa iyo at inamin mo na gumagamit pala talaga ng cocaine yung anak mo.
O, sayang naman at hindi nyo napagamot. So, si Ben Reclamador, si Paulo ba ay public official? Hindi po siya public official, pero siya ay public figure at kasama siya, mister siya ni Dina Arroyo Tantoco. Si Dina Arroyo Tantoco po ay public officer siya kasi social secretary siya ni First Lady sa Office of the First Lady. Okay? Okay, tapos si Jigger Yarte, tapos si Paulo Tantoco, mayroon ng pangalan na, sa Palaka. Sa Palaka po talaga, pag may dala ng mga white sa subs na yan. Tapos Arriba Pilipinas. So yan ang ating sa mga ano lang, siguro magbubukas na lang sa akin ito yung mga tawag nito, mga team replay. So ladies and gentlemen, hanggang dyan lang muna tayo. At sana paki-share nyo ito at mag-member kayo sa aking channel members kasi gagawa po ako ng mga gawain na tanging channel members lang makatingin, makapanood. Okay? So hanggang dyan lang po labang at magandang umaga po sa inyo lahat at maraming ulan sa lugar kung saan ako. Napakatindi ng ulan. Maraming salamat po.